Nako, eto na mga kaubayan, mga maleta kongresista nag-uunahan mag-sorry. Lumit kay BP Sara for survival. Ayan, nagtatanong po mga kaubayan. Patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan ito mga karabin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Ito po. Unahin na po natin tong si Congressman Joel Chua. Sabi niya po mga kaubayan, 600 million lang ang pondo na pinapahawak sa kanya kay BP Sara. So could you imagine, hindi ka mapagkakatiwalaan sa ganitong pondo? How much more kung ikaw pa maging presidente? Ayan na. Takot na takot talaga sila maging presidente si BP Sara, no? Lahat na lang talagang i-insist nila o gagawin nilang issue, no? Alam mo kung bakit 600 million lang? Ito at Chua, alam mo ba kung bakit 600 million lang ang pinapahawak? Yan, for example, 600 million pinapahawak kay BP Sara. Base sa sinasabi mo, alam mo ba kung bakit 600 million lang? Dahil napunta sa mga malita Imbis na mapunta sa Office of the Vice President, no? Wala. Tawag dyan, tinapyasan ninyo. Oo, tinapyasan ninyo. Sino ba ang nagbibigay ng pondo sa kanya? Di ba kayo? Kayo mga hinayupa kayo dyan sa Congress. Tinapyasan nyo yung kanyang budget, no? Para mapunta sa mga maleta. Ngayon, sasabihin mo hindi mapagkakatiwalaan si BP Sara. Aray ko po mga kababayan. Yung confidential fund ba ito na sinasabi ni Chua? Ito po sabi po ito. Ito ang nakikita ni Congressman Joel Chua kay Vice President Sara Duterte ukol sa aligasyon na binabato rito. Ani ni Chua, kung sa 600 million na budget ay hindi na mapagkakatiwalaan si BP Sara, paano pa kapag ito ay naging presidente ng Pilipinas? Giit ni Chua, hindi basihan ang pagkumpara ng maliit na halaga, lamang ang aligasyon laban kay BP Sara para ito ay ma-impeach. Yun nga ang problema no? Maliit na nga na halaga, itong issue ninyo kay BP Sara, tapos may kaakibat ang mga official document that justify na nagamit po ito ng tama based on COA report, di ba? Maliit na nga na halaga, sinisiraan nyo pa. Pero doon po sa billions na halaga, no, na mayroon talagang grounds, kung saan napunta, hindi natin alam kasi hindi nyo naman inaalam. At wala kayong balak alamin, no? Paano malalaman ng taong bayan kung hindi natin aalamin yung billions na confidential fund ng presidente? Diba? Kung saan din napunta. Yun ang tanong dun mga kaubayan. Oo nga, wala sa maliit o malaki. Kasi maliit man o malaki ang budget ni BP Sara, talagang may masasabi kayo. At sisiraan nyo. Diba? Chua. Mukhang nataranta na si Chua. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rodel, 600 nga, tingnan mo muna ang COA audit. Kasi declared naman or takot lang kayo kasi malapit na ang 2028. Ayan. Pwede bang magmura? Ay, bahala ka po sir. Sabi po ni Bobby Reyes, kung kaya nyo. Ako nga, pigil rin tayo dito kay Chua, no? Sabi po ni Reyes, Chihuahua di na makatulog. Ayan. Sabi po ni Gina, walang naniniwala sa iyo dahil ikaw ay may maleta din. Sabi ng 18 men in uniform, correct. Namalitahan nga no? Hindi lang po yan mga kabayan, eto pang isa. Sabi, hindi na ito, hindi. Senator Amy Marcos mga kaubayan, may napuna pala. May napuna dito sa palasyo. Di ba itong palasyo mga kaubayan ay sinasabihan tayo na
Magtipid lang muna kasi mahal po ang gasolina. Kung pwede, wag muna kayong gumamit ng sasakyan para makatipid po ang ating bansa. Okay, sabi po dito ni Senator Amy Marcos, sabi po dito sa balita mula sa Archlight News, Senator Amy, pinatatamaan ang Malacanang, itigil ang Panay Party, aray. Biruin nyo yan. Kaming mga ordinaryong Pilipino, pinagtitipid ninyo. Talagang magtitipid rin kami kasi ang hirap ng panahon ngayon. Pero kayo palang mga hinayupak kayo na nandyan sa Malacanang ay puro pala kayo party-party. Ang lakas ng amats nyo, ang lalakas ng tama nyo. Ang galing nyong ang galing nyong magsalita. Iwasan muna para makatipid tayo, wala munang gagamit ng mga kung ano-ano para makatipid lang ang ating bansa, di ba? Tapos sila pala, party-party ang ginagawa, mga kababayan. Aray ko po. Ito po ang balita, sabi po dito, Senator Amy Marcos pinatatamaan ang Malacanang. Itigil ang Panay Party. Sige siguro sila, party-party mga kababayan. Nanawagan si Senator Amy Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan na magpatupad ng pagtitipid sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng tensyon sa Middle East, no? Ayon sa senadora, mahalagang magbawas ng mga gastusin upang makatulong sa pagharap sa kasalukuyang krisis. Minungkahi ni Marcos na limitahan muna ang mga biyahe at iba pang gastusin sa operasyon ng gobyerno upang makamenos sa konsumo ng petrolyo. Anya, dapat maging maingat ang mga ahensya sa paggastos lalo na sa panahong tumataas ang presyo ng langis at mga bilihin. Dagdag pa niya, maaari ring iwasan ang mga magagarbong pagtitipon at selebrasyon upang makatipid. Gitong senadora, kinakailangang magpakita ng disiplina sa paggamit ng pondo ng bayan habang patuloy ang pagtaas ng gastos na dulot ng pandaigdigang sitwasyon. Hindi naman nila yan alintana. Senator Amy Marcos, hindi naman nila ramdam yan eh. Biruin mo, ilang maleta po. Araw-araw dinideliver eh. Diba? Kaya wala lang yan sa kanila. Nako. Kahit aabot pa yan sa kaapu-apuhan nila, mga kababayan. Diba? Mamatay na lang sila, nandyan pa yan kung meron man, di ba? Party-party pa rin po yan, mga kababayan. Grabe. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Ariela, ang Naga City, Camarines Sur nagiging katulad ng Makati. Nagkakaroon na ng mga high-rise building. Congratulations. Pero ito pa, sabi ni Gemma, wala naman niyang ginawa si Aimee, ba't nanalo pa yan? Alisin na yan sa Senado. May basher siya, Senator Amy Marcos. Sabi po dito ni Ina Gan, mga ka-DDS at mga kibuloy, todo kayod na tayo hanggang 2028. Delikado si Ma'am Mary Grace Piatos. Pumalag na sila sa fake news at pambubudol natin. Basta ang goal, budulin ang mga mabubudol sa 2028. Kayo lang ang bubudol, no? At saka kayo lang ang mga bayaran, no? Yung mga DDS vloggers, hindi po yan bayaran, mga kaubayan. Taga niya, lahat na, ipupusta ko na lahat, hindi po talaga bayaran, mga kaubayan, no? Kasi wala naman rin kaming balak magpabayad, mga kaubayan, di ba? Basta magsalita lang tayo ng totoo. Wag lang yung puro kasinungalingan tulad ng ginagawa ng number 1 na sinungaling, no? Nandyan po sa Malacanang, mga karabyo natin. Hulaan nyo kung sino yung number 1 na sinungaling sa ating bansa. Okay? At bukod sa number 1, nandyan rin yung number 2 at number 3, number 4. Nandyan sa Malacanang lahat. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin itong video mula po sa
the General's Viewpoint kay General Macanas, mga kababayan. Pasok. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, nag-uunahan mag-sorry at lumipat for survival. Naglabas ng reaksyon si former PACC Chairman Greco Billica kaugnay ng umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang mambabatas sa usaping impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tinuligsa ni Billica ang mga kongresistang dati umanong agresibo sa pagtutulak ng impeachment, ngunit ngayon ay tila umatras dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Correct. Ito na nga lang yung example dyan yung kay Congressman Puno, di ba? Yung in UP, mga kababayan. Atras na sila sa pagsuporta sa impeachment. Dati, mga ka-review natin, si Congressman Puno, siya ang unang nagsasalita, di ba? Patungkol po dyan sa impeachment. Pero ngayon, parang bumaliktad na, mga kababayan. Ayon kay Billica, mga maleta congressman, gigil mag-impeach kay VP Sara Duterte noon for accountability daw. Nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Dagdag pa niya, kulang na daw ebidensya, ayaw na daw nila. Hindi rin nag-atubiling magbitaw ng mabibigat na salita si Billica laban sa mga mambabatas na umano'y nagbago ng paninindigan. Sabi niya, mga kababayan, tandaan nyo mga taong iyan, mga walang paninindigan, oportunista at balimbing. Pag balimbing, sinungaling at magnanakaw, huwag paniwalaan, dapat palitan. Sa huli, iniugnay ni Billica ang issue sa mas malawak na laban kontra korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sila ang nagpapakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Yan ang payag ni Chairman Billica. Ang payag ni Billica ay lumabas sa gitna ng patuloy na pagdinig sa House of Representatives of the Philippines kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Matatandang idiniklarar na ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang mga reklamo, isang hakbang na nagbubukas ng posibilidad ng plenary vote at kalaunan ay impeachment trial sa Senado. Gayunpaman, nananatiling usapin ang solidong suporta ng mga mambabatas, lalo na sa gitna ng mga ulat na umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang political blocs at individual na kongresista. Okay. So, I don't know, sino yung mga tinutukoy ni dating Chairman Billica na lumilipat? Palagay ko, posible yan, lalo na mga kongresista from Visayas and Mindanao. Kahapon, inilunsad ang isang kilusan, Cebu Alliance for Duterte. Mga iba't ibang sektor ito na naglabas ng manifesto. We are warning all Cebu lawmakers. Oras na pumirma kayo sa impeachment laban kay VP Sara, parang pinirmahan nyo na rin ang inyong political death warrant. Ang bigat ng statement yun. So, and I believe sa Mindanao, mas lalo ng takot ang mga kongresista sa Mindanao na basta-basta pumirma. Maliban lang, ito, exception lang ha, kung may katulad last year na incentive. Ano yung incentive? Yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na basta may pumirma ka, pondo. I'm not sure how much. Kaya lang ang mga balibalita, 150 million. Kaya ang daming pumirma last year.
So ngayon, kung meron pa rin ganong amount, palagay ko, maraming pipirma. So, ayan mga kababayan, dadaanin na naman po nila sa mali-malitang basura. Oo. Para i-impeach si BP Sara. Sana nga po, ang problema nga, saan nang galing itong mali-malitang perang ito, di ba? Saang pondo galing ito? Ito ba ay galing sa kung saang departamento ng ating bansa? Kasi hindi naman yan kasali, di ba? O hindi naman yan kasali sa GAA. Bakit? May nakalagay ba sa GAA na okay, ito po ay para sa malitang basura o ito pupunduhan po natin ng 1 bilyon or trilyon. Wala naman Kaya nagtataka tayo kung kaninong confidential fund yan. Yeah, confidential fund ba yan? Nagtatanong lang po mga kabayan kung confidential fund ba yan or kung kaninong po yan. Pero sa palagay ko, sa DPWH meron, di ba? Oo. Yun nga yung kay Saldico, di ba? Yung sa control. Doon pala yung galing mga kababayan. Anyway, ano pong yung reaction, opinion patungkol po dito sa video ito mga karbi natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.